po natin ang Panginoon sa umagang ito. Good morning po! Good morning! Yan, naniyahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po munang lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Itinataas namin, Panginoon, ang pangalan. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Pasilain ka, Panginoon. We give the highest praises, Lord God. We give thanks to you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Ama, sa umagang ito, Lord God. Nawa, Panginoon, ay samahan mo kami ng iyong banal na presensya, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord God. Tinatawag, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, na siyang aming maranasan, sa mga sandaling ito, Lord God. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah, Jesus. O Lord, ready mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, mula sa aming pastor, kay Pastor Henry, Panginoon, na magbabahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Kasong leader, Lord God, musicians, Lord, back up, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, O God, ng mga anak mo, Panginoon, na narito, Lord God, sa apat na sulok, Panginoon, O God, ng sambahan na ito, Panginoon. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Lord God, ikaw ay aming maranasan, Panginoon, O God, sa araw na ito. Salamat, Lord O God. Hallelujah, Jesus, Father. Na walang anuman, Panginoon O God, na magiging resource, Lord O God, para kami ay makalapit sa inyo, Panginoon. Patuloy namin nilalapit, Panginoon O God, ang aming mga kasamahan, Lord O God, na ngayon ay wala pa, Lord O God. Lord, remind them, Panginoon O God, Lord, na ang araw na to, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Lord, Panginoon, upang makasama ka namin, Panginoon. O hallelujah, Jesus. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na kami ay nagbabalik lamang, Lord God, ng pasasalamat sa inyo, Panginoon. Ito hindi obligasyon, Lord God. Ito hindi responsibilidad, Panginoon. Kundi, Lord God, ito ay bukal sa aming mga puso, Panginoon, Lord God, na mapapurihan ka, Panginoon, sa araw ng pagsamba, Panginoon. Salamat, Ama, sa muling opportunity, Lord, na ibibigay mo sa bawat isa, Panginoon, na mas maranasan ang presensya mo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa mga awitin, Panginoon, O God, na aming aawitin, Lord, O God, ay maabot ka, Panginoon. Maranasan ka namin, Panginoon, O God. Hallelujah. Patuloy namin pinagpipray ang gawain ito sa mga magte-testimonies, Lord, O God. Hallelujah, Jesus. Salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. Prepare our hearts and minds, Lord, Panginoon, O God. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka namin, Lord O God. Binadakila ka namin, Panginoon. Binabalik namin, Lord O God, ang mataas na kapurihan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po munang lahat ay umupo since wala po tayong opening song. Sino po ang gustong magpasalamat sa Panginoon? For sure, lahat po ay merong gustong ipagpasalamat. Amen. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Sino pinagpala dito? Ako na! Ayun. Amen. Si Kuya Dek. Magandang umaga sa inyong lahat. Nung nakaraang Friday, kasama ko yung mga klase ko, nagpunta kami ng Marilaki, dumiretso kami ng Quezon Province. Bali, dalawang beses na kaming, dalawang beses na ako nakarating doon. Kasama ko pa rin yung mga classmate ko. Pero feel ko yung presence ng Panginoon doon pag ako bumabiyahe. Sa ano yun? Sa vlog na yun? Maganda nga po, maganda talaga bumiyahe ng gano'n kasi tatanggal talaga yung stress mo. Kasi habang mas better na pag bumiyahe ka doon, nakamotor ka. Hindi yung nakakotse, kasi pa nakakotse walang trail. Mas better nakamotor ka doon para mas lumalabas yung trail na natatagal pati stress mo. Tapos, kala ko hindi ko matutuloy. Tutuloy naman kami, paano, at bali, 4 na motor kami. Halos kasama ko yung mga kaklase ko, yung mga high school, yan, sila yan.
Tapos kumain kami, pumunta kami sa campsite. Dalawang beses na ako nakarating sa campsite na yun, pero napakasarap ng pakiramdam. Kasama pati pat, nagpapag kasi yun, may mga, tsaka malamig doon. May fresh ka talaga doon sa lugar na yun. Pero pagka, doon, healthy nyo doon na init. Depende na kung may lugas talaga na pat. Dahil malamig doon. Tapos, naisip ko na kaya isama ko kayo yung mga ka-churchmate ko dito. O sa campsite na ito. Kasi pwede ka na mag-Bible study, mag-prayer and fasting, mag-picnic, magdala ng mga pagkain, kape, tinapay. Kasi talagang malamig doon. Tapos lahat pwede po doon kasi maluwag na pwesto doon. May mga lamesa, may upuan. May hagkanan ng paakyat eh. Doon sa pagdating mo doon sa paakyat na yun, nandun na yung campsite. At saka lahat kung gusto nyo maglaro doon, pwede. Lahat doon tapos pwede kayong mag-usap doon, pwede kayong magkwentuhan doon. Talagang tahimik doon, walang ingay doon. Wala kang marinig na kahit anong ingay doon. Gusto nyo sumigaw, pwede kayo sumigaw. Ilabas niyo yung mga stress niyo. Pwede ito. Pagbabago doon sa campsite mo yung tanggal na pati stress. Lahat mo doon. Pati nga Bible study, pwede gawin doon. Kaya, pagka mga kapatid, subukan natin doon. Baka siguro, tinuturo sa akin ng Panginoon. Gusto rin ni Lord na ipakita na kahit sa lugar pwede siya, pero mas better na doon sa tahimik na lugar na gusto niyang baka daw palad natin ang Panginoon sa lugar na yun. Mag-i-effort na nga lang tayo ng matagal. Mag-i-effort nga lang tayo sa biyahe. Pero pagkatapos nun, makakadamang pagpalad natin ng Panginoon. Okay? Okay, pagsunod. Amen. Purihin ang Panginoon. Meron pa po bang gustong magpasalamat? Sino pa po ang gustong magpasalamat sa Panginoon? Meron pa po ba? Si Brian. Brian, kamusta? Nice! Nakasombrero. Bawal pala sombrero. Ayun, so good morning po sa lahat. Dito napapasalamat po ako sa Lord dahil po naka-enroll na po ako sa last choice ko. Sa last choice. And part rin po siya ng mga months of dito pag-pray ko po na ka-enroll po sa NU. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil po. Hindi niya po ako binigo sa lahat po ng mga konting paglambing ko po sa akin. Ngayon po, thank you po. Ang bilis. Amen. Yan. Tunay na napakabuti ng Panginoon kasi ibibigay niya talaga yung lahat ng pinag-pray natin in the right time. Ibigay talaga ng Lord dyan. Amen. Ayan. Kung wala na po, inanihan ko po si Sister Stella to lead us in our praise and worship. Father God in heaven, we come before you in the mighty name of Yeshua, our Lord and Savior Jesus Christ, that in heaven and on earth, beneath the earth, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord and King for the glory of the Father. We come before you, Lord, and we thank you for the gift of life and the miracle of salvation. We thank
thank you for the worship service, that you will meet us once again. Forgive us and cleanse us with your precious blood. Draw us nigh to you, and we receive your forgiveness. Thank you that once again, as your word says, man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Muli ka namin mararanasan, muli ka namin, O Diyos, may encounter sa worship service na ito. Humbly we come before you, Lord, and we acknowledge you that you are the fulfillment of this worship service. Yes, Lord. Draw nigh to you, Lord, from glory to glory, from faith to faith. Reveal yourself to us. Be our Lord and Savior. Be our glorious healing lover of our soul. Father, we thank you that there will be healing today. There will be miracles today. Oh, touch your people. Meet your people, Lord. We plead the blood of Jesus. Bind and destroy every spirit of interruption, destruction, every evil spirit of sickness and heaviness. Go in the name of Jesus and use the Holy Spirit to touch life, change life, bless life. Oh, bring your spirit, your anointing of enlightenment. Bring us from glory to glory, and our life will never be the same again. In Jesus' name, and the people of God said, Amen. Amen. Praise the Lord. Good morning, everyone. Thank you for coming. And before we sit down, kindly stand up again and we respect the Word of God. Thank you for coming. Good morning. So on the book of Luke chapter 9 verse 57 on my NIV version, you can read it there. Magsusumikap akong mag-English. Tigilan nyo na lang yung pagtawa nyo. Okay? So let's talk about the Word of God. Luke 9:57, ang sabi doon, 57 hanggang 62. Sabi doon, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, follow me. But the man replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one puts his hand to the plow and look back his feet for the service in the kingdom of God. Sabi ng aking Tagalog. Ayan, proceed na tayo. Okay? So, Kristiyano, commitment. Tagalugin natin. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo. Everybody say, I will follow you. I will follow you. Sasama po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga. Okay? May lungga. Ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. At sinabi niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong may palibig ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ay magpalibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. May isa namang nagsasabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. At ganito naman ang tugon ni Jesus, ang sino man nag-aararot palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa
kaharian ng Diyos. No? Let's give the Lord a clap in this house. Okay, thank you for coming. You can be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat at napakabuti ng Diyos na sa buong isang linggo at sa buwan na ito, patuloy tayong nagkikita-kita. Amen? Amen. Ano? Pakisabi sa bawat isa, sabihin natin ay isang pagpapala na makasama kita ngayon. It's a blessing to have you today. Okay? Okay. So this worship service, God bless us a message that will revolutionize our faith and our relationship to God. Remember, we are in the last of the last days. A preacher said, Jesus is not in the door of heaven. He is now in the, ano ba Tagalog ng hamba? English ng hamba. Nasa labas na siya ng hamba o pintuan ng langit. Ang inaantay niya na lang ay the go signal of the Father. Then, rapture will come. So as we live in the last of the last days, kinakailangan na ang bawat isa sa atin ay mayroon tayong tinatawag na spiritual preparation. Dahil ang lahat ng mga bagay, maging ang mga problema, ang susi po dyan, preparation. Sabi nung nabasa ko sa isang poster doon sa ilalim ng ano yung Skyway, ang sabi niya doon ay, failure to prepare is preparation to failure. Ulitin ko po, failure to prepare is preparation to failure. Why? Merong nangyayari po ngayon na worldwide na deception. Amen? May nangyayari na grabing scamming. So, isa sa signs of times ay yung worldwide deception. Ang sabi doon ng isang mangangaral, pag nadaya ka sa pag-ibig, makaka-recover ka pa. Amen? Amen. Pag nadaya ka, if you will be deceived on love and relationship, you can still recover. Why? May mga tao pang darating sa buhay mo na mamahalin ka. Amen. If you are being deceived and scammed in business, okay? Ulitin ko. If you will be deceived in business, you can still recover. Why? Still, many people will come and they will trust you and they will loan you and lend you ano yung puhunan? Investment to start another business, right? Nagsusumikap ako mag-English, huwag niyo akong titigan sa harapan. Okay. Amen. Amen. But when you deceive and when you're scam on your Christian faith, on your spiritual life, it's very sad. Why? Ang nakataya doon, ano yung nakataya sa English? Okay? Tulungan niyo ako. Ha? Ano? Tulungan niyo ako. Nagmumukha na tayong comedy. Ha? Oh, yes, yes. That's the word. The stake there is your soul. Okay? If you deceive in love and relationship, you still recover. If you deceive in business, finances, and money, you still can recover. But if you deceive on your faith, and even in your spiritual destination, your soul is at stake. Amen. Nadali ko, naka-English ako. Now, this last of the last days where truly deception is very normal, yung grabing scamming at grabing pandaraya. Meron isang gumagapang na aral ngayon na grabe na ang pinagmulan daw ng kasalanan ay hindi yung prutas na kinagat, kundi sex. Narinig nyo ba yon? Ang tawag doon ay Marianism theology. Na malupit yung Diyos, God on the Old Testament is very malupit. Tulungan nyo ko. What's the malupit in English? Ha? Hinigilabutan mo siya sa English ko. Nagmumukhang comedy yung message. The Old Testament
Testament God is very mad and very bad. So, ang naging kasalanan daw ni Eva at Adan is not about eating the fruit. Ang turo ng Marcionism ay sex daw yon. So, bad daw yung God ng Old Testament. That was very deceiving. That was very deceiving. Ang tawag doon ay Marcionism. And that was from the pit of hell doctrine. Na kinakailangan we come to the conclusion that the God of the Bible in the Old Testament and the New Testament is one. And He is still good today because He is a holy God. Amen. Number one, God is a spirit. God is a personal God, number two. And number three, God is a revelation. Amen. He loves to reveal Himself. Kadali na naman ako ng English. Now, how come na nilalatag mo lahat yan, Pastor? Kasi gusto kong makita ninyo na this last of the last days, we must know, important, we must know today what God is doing. Dapat alam natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa panahong ito. At nakita natin sa prophecy, there will be rumors of war, sobrang scamming and deception, especially on the spirit world. But hey, I got good news to you. Nauna na ang Diyos. Sinabi niya yung bagay na yan. God was already there. He prophesied this thing because God is the beginning and God is the end. The book of Revelation was written already, and I have good news to you. The history of human has done already. Nauna na ang Diyos sa nakaraan, nauna na siya sa hinaharap, at ikinikwento niya sa book of Revelation. Ano man ang mangyari, ang mga tao, those people who trusted the Lord, they are champion with Jesus Christ. Amen? So, ang tingin ko dito, paghandaan natin ang last of the last days, and God wants us na ang bawat isa sa atin, we walk into the intelligence of God. Amen? Kailangan itong topic na ito na maintindihan natin from our heart. That God is doing something today, and the only key that we can take and we can go through this deception, these rumors of war, is no other than our intimate relationship with God. Amen. Amen? Importante ito. Na kinakailangan maintindihan natin na ang Diyos ay nauna na sa kasaysayan ng buhay ng tao, pinakabalikan niya na lang tayo sa Panginoong Yesus para alalayan tayo sa tagumpay niya. Alalayan tayo sa pangako niya. Alalayan niya tayo sa kabutihan niya. At sinabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Nauna na ang Diyos sa kasaysayan ng buhay ng tao. At itong tinatalakay natin ngayon ay isang maliwanag na paghahanda sa mga bagay na darating para hindi tayo nasyasyak. Amen? God did not cause you na masyak ka sa mga nangyayari sa paligid. God wants you na ikaw at ako ay we are prepared for everything that was happening in our surrounding. Amen. At ang pinakamaganda nga po noon na kinakailangan maging handa tayo is no other than Christian commitment. You stay sa kalooban ng Diyos. You stay sa kabutihan ng Diyos. You stay in relationship with Jesus. Bakit? Bakit? Ito lang ang pwede mong panghawakan sa buhay na ito. Amen. Ito lang ang pwede mong ilaban sa buhay na ito. Dahil ang mundo na walang Diyos, pasama ng pasama. Pero ang buhay na nasa kamay ng Diyos, pabuti ng pabuti hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen! Ayan, medyo nakarelax na. Kanina hirap mag-English eh. So introduction, ang talata sa Lucas 9,
No? Kindly read it in Tagalog at pakitranslate sa katabi, no? Ang talata. It will become comedy. It's okay, you understand? Thank you, brother. Thank you. You help a lot. Okay? Luke 9:57 to 62 ay nagpapakita ng isang malalim na aral tungkol sa Christian commitment. So, ang caption niyan sa Bible nyo ay ang pagsunod kay Jesus. So, inilagay ko siya sa isang mas malawak na kinakailangan dumating tayo sa pagkaunawa. Isa sa kailangan natin sa panahong ito, sa last of the last day, ay yung tinatawag na spiritual discernment. Amen? Bakit? Kinakailangan makita natin ng Diyos sa kanyang ginagawa kasi may ginagawa ang kadiliman na hindi natin nakikita. Bakit? Ang iba sa atin nakikipagtrabaho sa kadiliman. Hindi mo pwedeng hindi ka makalaya sa kasalanan na ini-enjoy mo. Amen? Amen. Ulitin ko, hindi ka makakalaya sa kasalanan na ini-enjoy mo. Dahil palayas tayo ng palayas ng demonyo, yung isang demonyo na ikaw pala, hindi mo mapalayas. Why? You enjoy it. Isang pagkakamali, okay lang. Sorry. Dalawang pagkakamali, okay lang. Pero pag 3 at 4, hindi na pagkakamali yan. May sakit ka na. Kailangan mo na ng deliverance. Amen. So, ang Luke 9:57-62 ay spiritual preparation na kinakailangan maging bahagi ng buhay natin at maging sentro ng buhay natin para ang lahat ng mga bagay na dumarating, hindi ka na nayayanig. Kahit sabihin pa yan na gera ng China at Amerika at ginagamit lang ang Pilipinas, walang dating sa iyo. Bakit? Ang labanan ay sa Espiritu at ang mabuting balita, may Kristo ka, lagi kang in advance. Poporma pa lang ang demonyo, nakalimang hakbang ka na kasi kasama mo ang Espiritu ng Diyos. Everybody say commitment! Commitment! So, isang malalim na aral tungkol sa Kristiyanong commitment, ang talatang ito ay naglalarawan ng 3 tao na nagpapahayag ng kanilang pagnanais na sumunod kay Jesus, ngunit iba-iba ang kanilang pangunawa. Amen. Everybody say, pangunawa. What do you mean, Pastor? Bakit mo didiinan? Hey, listen to this. Ang labanan ay hindi sa laman. Ang labanan, the battlefield is in the mind. Okay. Na-share ko po ito sa main church. Sasabihin ko po dito, ang way sa spirit word ay sa mind. Amen? Ulitin ko po. Ang way sa spirit word ay sa mind. Yung mind po natin ay may 2 division, yung tinatawag na conscious mind and subconscious mind. Ang panalo po natin ay yung pag-angkin natin at pakikibahagi natin na we must possess the mind of Christ. Dahil ang labanan ay reprogramming. Nang na-born again ka, puso mo lang ang na-born again, pero yung isip mo naiwan sa mundo. So, anong kinakailangan? Yung isip mo, yung kaluluwa mo ay isubmit mo sa salita ng Diyos. So that the mind of God, the mind of Christ, ay i-reprogram ang isip mo. Kaya ang isip mo, pag na-reprogram yan, tataas ang pananampalataya mo, mag-iiba ang pananaw mo, at mag-iisip ka ng mga bagay tungkol kay Jesucristo at laman ka sa labanan ng buhay. Amen. Amen. Masyadong malawak ang presentation ko, pero pipilitin ko po na mahimay ito. So, ang talatang ito ay naglalarawan ng 3 tao na nagpapahayag ng kanilang pagnanais na sumunod. Follow Jesus. Ngunit, iba-iba ang kanilang pangunawa. Totoo po yan. Hindi yung porke na born again ka na, kailangan ka ng, ang tawag dito ay matured ka kagad. Hindi. Merong bata, baby Christian, merong carnal Christian, at merong
Spiritual Christian. So, ang lahat ng iyan ay aasenso yan at pupunta sa spiritual Christian kung mananatili ka sa iyong commitment kay Jesus. Amen? Talk to somebody. Sabi mo, God is talking to you. The word is commitment. Commitment. Dagdagan pa natin, dedication. Amen. Everybody say, the word is commitment. The word is dedication. Amen. Praise the Lord. So, ang layunin po, ang objectives ng message natin, mabilis lang po siya. Tumatagal lang kasi sinisikap kong mag-English. So, the objective of our message is to wake us up, gisingin tayo at dalhin tayo sa kaseryosohan ng commitment, pagtatalaga at dedication sa relasyon sa Panginoon. Amen? Ito yung kailangan. Mamaya may tatawagin ako ng mga tao na hanggang ngayon bakit nandito pa sila, magsishare sila sa inyong mga 4 sentence, 5 sentence, na kung saan, bakit hanggang ngayon nandito pa sila. It's because they found this spirit in their heart. Commitment. Everybody say commitment. So, back tayo doon sa ating objective. Gisingin tayo, dalhin tayo sa kaseryosohan ng pagtatalaga at dedikasyon sa relasyon. Everybody say relasyon. Lakas nating relasyon. Why? This is the very key sa last of the last days. Ano po yun? Intimate relationship. Diyan ka huhugot ng iyong fuel at ng iyong fluid sa mahabang panahon ng paglilingkod. Bakit? May atake ng pananawa. May atake ng mga drama sa buhay. Amen? May mga atake ng aray ko. May mga atake ng Chinobela, Korea novela. Drama na yung buhay. Nadagdagan ba ng imported? Netflix. It's not bad, but hey, listen to this. Whatever you watch and hear, may mga spirito sila, they have spirit na nagdideposito sa iyong conscious mind and subconscious. Amen? Amen? So, what do you mean, Pastor? Pinag-uusapan natin na spiritual war na kung hindi mo alam na maghanda at hindi mo alam kung saan ka natatalo at nadidefeat ng kaaway, ay, you will not move on, hindi ka lalago. Amen? So what do you mean, Pastor? Meron tayong ear gate at saka eye gate na ang tunay na nakakakita at nakaririnig ay hindi yung mata natin, they are just only window, even our ear. Amen. Ang tunay na nakakikita yung brain natin. Hello. Amen. At siya yung sumasala at siya yung nagdi-distribute ng mga, tingnan nyo, what you watch, what you hear, words are container of spirit. Okay? So, kung ang words ay container ng spirit, meron silang kakayahan na pag napuno ka na, yung mga bagay na pinanunod mo, imamanifest mo na. Horror. Drama. Violence. They are spirit. They are spirit. Amen? Amen. So, I will knock on every mother and father na mga puso. Lagyan nyo ng edad ng pagbibigay ninyo ng gadget sa mga bata. Dahil may mga spirito na yan, pag pumasok na yan sa social media, malaya na yan sa mga spirito na nakatambay yan. What they watch and what they hear ay mga spirito na naidideposito sa kanila. Kaya nga ang problema ngayon sa Generation X o Z? Z, no? Generation Z. Pastor, what Z? Zombie. They are always on the screen. Pinalaki na sila ng screen. Yung napapanood nila, yun na yung nagpapalaki
ay sa kanila. Yun na yung nag-aalaga sa kanila. Kaya wala tayo ngayon na maaayos na generation. It's because nag-fail tayo na hinayaan natin sila sa technology. Amen. Amen? Mas masarap pa rin na ang anak mo sa loob ng bahay, marunong maghugas ng plato, marunong mag-ayos, at yung klase ng mga laro nila ay yung mga taguan sa to na kung saan ay pinapawisan sila. Bumalik tayo! Amen? May nakita ako at may napanood ako yung bata. Nagkasakit. Pagkasakit niya, nakapikit siya, pero yung kamay niya, hawak yung gadget. Wala na. Naapektuhan na yung mga ugat dito. Why? At his early age, gadget ang hawak. Amen po ba? It's time na maging committed tayo sa relasyon natin sa Diyos dahil ito ang ililipat natin at ito ang impart natin sa susunod na generation. Amen. Everybody say commitment! Amen. Kaya sabi yung seryosong Diyos ang kausap natin pagdating sa ating kaluluwa at totoong prinsipyo ang tinuturo niya sa atin. Tinatawagan tayo, we're talking about objectives here, tinatawagan tayo sa pakikilahok at pakikiayon sa mas mabuti at banal na gawa ng totoong pagsunod at pagkilala sa Diyos. Amen. So this is it. Sabi doon, number 1, first division, ang tawag sa pagsunod. Lucas 9:57 to 59, isang taong nagsabi kay Jesus, susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta. Ngunit sumagot si Jesus, ang mga soro o asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa langit ay may pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang lugar na mapagtutuluyan. So ano paliwanag natin dyan? Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paglalakbay. It's not about the material thing. Why? Ginagamit ng kaaway yan para ma-distract yung calling mo. Ginagamit ng kaaway yan para ma-delay at ma-derail ang focus mo sa Panginoon. Pastor, masama ba yan? Hindi siya masama, kundi kapos siya. Una, walang espiritu ang mga bagay na. Pag yan ang naupo sa puso mo, sabi ng isang mangangaral, money can't buy happiness. Hindi siya makakabili ng kagalakan. Amen? Makakabili siya ng kama pero hindi siya makakabili ng tulog. Amen? So, everything in this world has a limitation. They cannot fulfill the empty vacuum in everyone's heart. Amen? Amen. Andiyan pa ba tayo? Okay. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paglalakbay. Ito ay tungkol, are you ready for this? Ito ay tungkol sa pagtalikod sa worldly happiness at pagtanggap ng mga paghihirap na kasama ang pagiging alagad. So ang sabi niya po rito, when you follow God, when you follow Jesus, it's not about physical journey. It's not about physical journey. It's about faith. It's about turning your back on this word. Hello? Sabi nung nabasa ko, naglalakbay lang tayo sa mundong ito, wala tayong pag-aari. Lahat ay pahiram. Amen? When we are born again, we drop on 3 categories of God sa buhay natin. Number 1, you become son of God. Amen? Amen. In Jesus Christ, when you are born again, you fall in the category that you are a son of God. 3S. Number 2, you become the servant of God. And number 3, you become steward, katiwala. Kailangan maintindihan mo yan. Lahat pahiram lang sa iyo. Marami sa atin yung pagiging katiwala natin nadadagdagan. Nagiging katiwaldas. Waldas dito, waldas doon. Ang tao na walang Kristo, nagsiself-destruct. Bakit? Lahat sinusubukan niya para ma-fulfill yung hinahanap niyang kagalakan. But I have good news for you.
Only God can fulfill the empty vacuum of your heart. Siya lang ang pwedeng pumuno. Nang nilikha niya ang tao, nag-iwan siya ng bakanting malaki doon sa puso ng tao na hindi pwedeng punuan ng mga mundong ito, ng mga worldly happiness. Ang pwede lang doon ay siya na lumikha sa buhay ng tao. Amen. Amen. No, pakisabi sa katabi, ramdam ka ni Lord. Kilala ka ni Lord. God knows you personally. And He knows what you need. And the good news is, only He can fulfill your life. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So, sabi ko, ito'y tungkol sa pagtalikod sa makabundong kaligayahan at pagtanggap. There's suffering. But suffering to glory. That was on the book of Romans 8. Sabi doon, hindi may papantay ang nag-aantay na kagalakan sa atin dito sa mga pinagdadaanan nating hirap. Why? God is a rewarder to those who diligently seek Him. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, hanapin mo si Lord. Seek the Lord. Amen. Amen? So another, Matthew 8:20, sumagot si Jesus, ang mga soro ay may mga lungga at ang mga ibon sa langit ay may pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang lugar na mapagtutuluyan. Now, listen to this. I got this illustration. How come na nang ipinanganak si Jesus ay pwede naman siya with the knowledge of God na patuloyin sa mga hotels di ba? King of Kings yun Pero bakit pinili ng Diyos that His Son on earth will be birthed doon sa tinatawag na manger? Sa Tagalog ay sabsaban. Another word, kuran, kulungan ng hayop. Okay? Okay? Why, Pastor? Bakit? Kasi ang kural at that time at yung manger at stable ng mga hayop, it illustrates the heart of a man. Na kinakailangan doon ipanganak ang Panginoon sa puso ng tao. Bakit? Ang puso ng tao ay magulo. Ang puso ng tao ay walang kaayusan. Amen? Maraming tao ngayon, pag walang Kristo, yung isip at saka yung puso magkalaban. Amen po ba? His mind and his heart are in enemy. Mukhang mali yata yung English ko doon. Okay? Sumagot si Jesus, ang soro ay may lungga at ang ibon sa langit ay pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang lugar na matutuluyan. Why? The only way na pwedeng bumukas sa Kanya ay walang iba kung hindi ang puso ng bawat isa sa atin. Amen. Walang pwedeng umoccupy ng puso ng tao, maging ang mundong ito. They cannot fulfill yung kailangan ng puso ng tao. Amen po ba? Amen. Amen. So we need God. Pakisabi sa katabi, we need Jesus. Jesus. And lastly, mga kasama, ang halaga ng pamilya. Luke 9:59-60, sinabi ng isa pang tao, payagan mo muna akong umuwi, inibig ang aking ama. Kanina, yung mga bagay, okay? Yung tawag ng pagsunod, ikalawa, yung halaga, the price of the family. Marami sa atin sa pagsunod nila, nakadepende sila sa mga pamilya. Pastor, hindi ba sabi doon, pag nakakilala ka sa Panginoon, ang una mong magiging bunga ay yung family mo? Yes, pero ang pinag-uusapan na rito ay yung personal commitment mo sa Kanya. Dapat. Sabi doon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi mo maiintindihan ang mga bagay sa kingdom ng Diyos maliban na matagpuan mo yung King. So He's talking about personal relationship na pagdating sa commitment natin sa Kanya, ang priority natin, siya.
Dahil ang mga mundong ito, iwanan na. Why? Walang forever sa buhay na ito. Ang mag-asawa, may darating ang panahon. Mag-iiwanan yan. Bakit? May mauuna na, mawawala. Ang magkakaibigan. Amen. Hindi tayo forever na magkasama. Pero may mabuting balita ako sa iyo. May forever na kasama ka na gusto niyang pagharian ang puso mo. Na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Amen. Sinabi ng isa pang tao, payagan mo muna akong umuwi upang ilibing ang aking... Oh, imagine na. Ilibing ang aking ama. Ngunit sumagot si Jesus, iwanan mo ang mga patay na ilibing ang kanilang mga patay, ngunit ikaw ay yumaon at ipagkalat mo ang kaharian ng Diyos. What do you mean by that? Pastor, parang malupit si God dun sa bagay na yan. Intindihin natin ito. Pansinin nyo, ang ginamit niya po dito, iwanan mo ang mga patay na ilibing ang kanilang mga patay. Tayo po, nang wala tayo sa Panginoon, tayo po ay buhay na buhay sa kasalanan. Kaya ang tawag sa atin ay patay. Bakit? Wala tayo sa mga bagay na spiritual at kabanalan, nandun tayo sa relihiyon. So inuunawa natin ang mga bagay tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng relihiyon. Nahahawakan, nahihipo. May Diyos, pero hindi tayo tinuruan matakot sa Diyos at maglingkod sa Diyos. At umibig sa Diyos. Ang alam lang natin may Diyos. Yun ang limitasyon ng relihiyon. Anong gusto ng Diyos? Dumating tayo sa personal relationship with God. Dahil ang Christianity ay tungkol sa relationship with God. Hindi mo maintindihan ng Trinity kung wala kang relationship na personal kay Jesus Christ. Why? Iba yung understanding na naranasan mo siya at iba yung understanding na nag-aral ka lang. Dito lang yan. Pero yung mga bagay, pagdating sa naranasan mo at nakilala mo ng personal, dito ang dating niya. Amen po ba? Everybody say commitment. Everybody say dedication. So ang paliwanag niya, ang pagiging alagad ni Jesus ay nangangailangan ng pagtalikod. Pakinggan nyo, ng mga obligasyon sa mga bagay ng mundo. Bakit? Hahatakin ka lagi ng mundo. Oh, araw ng linggo, biglang darating si pare. Pare, alam naman ni Lord yan, birthday ko, inuman muna tayo. Hello? Ang mundo hahatakin ka. But at the end of the day, pansinin nyo, pag nagkasakit ka, sana yung mga kaibigan mo? Amen? Pag may nangyari at nawasak yung pamilya mo, sana yung mga mabobote mong kaibigan? Mga kumparing bote. Wala, iwanan ka nila sa ere. Amen? Amen? Yan ang mundo. Pag may pakinabang sa'yo, madikit sa'yo. Pag may pakinabang sa'yo, leech sa'yo. Ano yung leech, pastor? Linta. Hanggat may nakukuha sa'yo. Yes, totoo po yan. Sorry, masyadong direct ang word ko. But it's true. Real talk yan. This is the word. Nandito ka pa sa mundo. Amen. So, bigay mo ng buhay mo sa Panginoon. Ang pagiging alagad ni Jesus ay nangangailangan ng pagtalikod sa mga obligasyon sa mundo kahit na ang mga obligasyon sa pamilya. Ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos ay, pakinggan nyo, ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa mga makamundong pangangailangan. Na, may tinalakay po ako sa main na the greatest love of all. So, unang katotohanan, nang kinakanta yun, I come to conclusion, hindi yung kanta. Kasi, ang love of God is a person. His name is Jesus Christ. Amen? Eh, pastor, ano yung greatest love of all? Yung kinantang greatest love of all, ang tema po noon ay pagmamahal sa sarili. Learning to love yourself. Tapos sabay sabi nung, is the greatest love of all. Ayun, namatay siya sa addiction. Amen? Sabi naman nung isa, and now I did it my way. Binaril!
Now you see? Amen? So Pastor, what is the greatest love of all? The greatest love of all is the greatest love of all is win the soul for Jesus Christ. Amen. Dahil ang pinakamagandang may ririgalo mo at tunay na pagmamahal sa isang tao ay magkaroon ng kaligtasan ang kanyang kaluluwa at makilala niya ang kanyang tagapagligtas. So the greatest love of all is soul winning, evangelism, missionary. Why? Ang need ng tao ay tagapagligtas. Hindi nila kailangan ang solusyon sa problema nila, ang kailangan nila yung nagsusolusyon sa problema. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe will not perish, but have eternal life. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. So sabi niya sa Matthew 10:37 to 38, when we talk about commitment, dapat priority mo si Jesus. Bakit? Kasi pag priority mo si Jesus, listen to this. This is a supernatural truth. Pag priority mo si Jesus, ipra-priority ka ni Jesus, pati ang pamilya mo. Amen. That's the truth. When you prioritize Jesus, dahil God is love, then, pag inuna mo siya, hindi siya papayag na may utang siya sa'yo at margabyado siya sa'yo. Anong gagawin niya? Pati buhay mo uunahin niya at ang mga mahal mo sa buhay na hindi mo maakay, gagalaw ang grasya niya at kayo ay magsasamang maglingkod sa Panginoon. So what's the key? Share Jesus! Evangelize! Witness song for Jesus! Amen! So sa pagsunod mo, ang una talagang bibira sa iyo, ang unang magpe-persecute sa iyo, family mo. Yes. When you obey God, the first persecution you can experience is in your family. Why? They don't understand what's going on. And you cannot explain to them. Pakinggan nyo, hindi ka pwedeng magpaliwanag sa mga tao na ayaw sa'yo. Nagsasayang ka lang ng panahon. Anong gawin mo? Mahalin mo lang sila. Share Jesus. Preach Jesus. Preach the good news. Preach the kingdom of God. Huwag mong pakialaman yung buhay nila. Kahit suplado sila. Hindi yun ang labanan. Ang labanan yung kaluluwa nila. So preach Jesus. Sabi ni Jesus, if I be lifted up, I will draw near people to me. And I got good news for you. Normal na magbabago ang buhay ng mga mahal mo at makakasama mo sila kung si Jesus ang isi-share mo at dadalhin sa puso nila. Oh, palapakan natin ang Panginoon! Ang nagmamahal sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Huwag mong pilitin na baguhin ang tao sa kanyang pagkakamali ng pag-aaway mo, pagtatampo mo, pagsigaw mo, at panghihiyak mo sa tao. It will not help. Magbabago lang yan pag nakita niya at naramdaman niya si Jesus sa iyo. Dahil si Jesus ang nagbabago ng buhay ng tao. Amen. Amen! Woo! Pakisabi sa katabi, the highest form of worship. The highest form of worship. The highest form of worship is obedience. Why? Ginawa na ni Jesus lahat, susunod ka na lang. Pag may pinagawa si Jesus sa iyo, nauna na si Jesus sa iyo, ikaw na lang ang inaantay sa dulo ng iyong pagsunod. Nangyari na. Nandun na yung sasakyan mo, nandun na yung bahay mo. Ano na lang inaantay? Ikaw. Hebrews 11:6. You cannot please God if you will not have faith in Him. Why? Faith is obedience of the heart. Sinabi na niya eh. Ano yung sinabi niya? Jesus Christ is Lord and Savior. So pag umupo sa puso mo, madali nang sumunod. Madali nang basahin ang salita ng Diyos. Marami akong narinig, ang hirap maging Kristiyano. Kasi nabuhay ka sa sarili mo eh. Mahal na mahal mo. You will know that. Natutuwa yung sinasabi ko. Pag dumating ang problema, anong unang nilulusot ng tao? Yung sarili niya.
Kaya ano nangyayari? Lumalala yung problema. Pero kung yung sarili mo ay itinulad mo na kasama ka sa problema at nag-repent ka, kita mo, ang bilis mo sa ubang problema. Amen! Amen! Ang nagmamahal sa ama, sa ina, ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang nagmamahal sa anak na lalaki o sa anak na babae, ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin at hindi nagdadala ng kanyang kurus. Dalhin mo kasi yung kurus mo. Pastor, ano ba yung kurus? Yung kurus ba problema? Hindi. Yung mga bagay na dapat mong apuin sa pagsunod mo sa Panginoon. Unang krus, pride. Amen? Masanay ka kasi sa comfort zone. Oh, nung sumunod ka sa Panginoon, kasama ang suffering. May mga bagay na dapat kang bitawan. Una mong bibitawan yung sarili mo. Sabi ng Biblia, ang nakipag-isa sa Panginoon ay pinatay na. Mamatay ka na sa kasalanan. Amen? Pinatay na ang kanyang sarili at ang kinuha niya ay ang buhay ni Kristo. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo nagkasala. At isa sa pinamamahayan ng kasalanan ay si pride. Spell pride. P-R-I-D-E. Ano ang problema sa pride? Ako ang magaling, ako ang mahusay. No? Anong eskwelahan? Apology. Apology. Ako ang magaling, ako ang mahusay. Hindi mo. Kaya ang binanggit niya dito para explain yan ay si nanay at si tatay. Bakit? Amen. Kailangan mo silang bitawan pag sumunod ka sa Panginoon. Kasi pag binitawan mo sila sa Panginoon, tatrabahuin sila ng Panginoon sa pamamagitan ng ugali mo at commitment mo. Makikita nila si Jesus sa iyo, madarama nila si Jesus sa iyo, at sila ang kusang sasama sa iyo. Oh, purihin natin ang Panginoon. Amen? Ang kahalagahan ng pagtingin. Upos na ba yung oras ko? Madami pa po, madami. Madami pa? O, sige, magtira tayo. Baka makuha natin lahat eh. Okay. So, saan na tayo? Third part, ang kahalagahan ng pagtingin sa likod. Ito pa yung isa. Kaya yung kanina po ay tungkol sa panawagan. Ikalawa, yung tungkol sa pamilya. No, we're talking about the price of this calling sa dami ng distraction. Third division, ang kahalagahan ng pagtingin sa likod. Luke 9:61-62, sinabi ng isa pa ng tao, susunod ako sa I will follow you, Lord. Ngunit, I will follow you, Lord. But, yun na. Amen? Fellow brothers, American, when we say but, diba? But, it's about... Hello! But, I will follow you, Lord. Pero, payagan mo muna akong magpaalam sa aking pamilya. Alam na niya, hindi siya papayagan ng pamilya. Ako po na naglingkod ako sa Panginoon nang sinabi sa akin nung kinasal kami, lumapit ako sa matatanda ng aking biyenan, yung mga kapatid niya. Oh, sakit na narinig ko. Ano ipapakain mo sa ano? Ano yung kapatid ng biyenan ko? Ang tawag nga niya? Manugan? Ano? Kapatid ng biyenan ko. Pamangkin mo. Ano ipapakain mo sa pamangkin ko? Biblia? Hindi ako makatingin. Pero nakita nila yung paglilingkod ko. Nagbago ang buhay ko. Nabuhay ang mga ang mga mahal ko sa buhay. Ang aking mga anak nag-aral sa private school. Mula elementary hanggang private school. Ang tatay nila pastor na. Pero private school sila. Hanggang ngayon. Why? Totoo yung Diyos na tumawag. Na when you prioritize God,
God will prioritize you, even your loved one, even your needs, because God is a God of miracles. His name is El Shaddai, the God who is more than enough. Amen. Hindi problema yung pag sumunod ka sa Panginoon. Pero pag pinoproblema mo yun, wala siyang magawa. Bakit? Desisyon mo yun eh. Now listen to this. This is a powerful word. Hindi ka kayang ipagtanggol ng Diyos kung ipagtatanggol mo ang sarili mo. It's true. It's true. Hindi ka may pagtatanggol ng Diyos kung ipagtatanggol mo yung sarili mo. Amen. Sabi ni God sa Book of Romans, vengeance is mine. So pagdating sa mga pangangailangan sa buhay, kung pipilitin mo na ang paglilingkod mo ay sa pamamagitan ng laman, makikita mo yung pangangailangan mo. Sabi ng Biblia, as many as led by the Spirit of God, they are sons of God. Kung ang Diyos ang tumawag sa iyo, ang Diyos ang bahala sa buhay mo. You just develop your faith, develop your commitment, grow, mature. Why? When you know Him, tumataas ang spiritual mo. Pero kapag wala kang ginagawa na commitment, hindi ka lumalago, hindi ka nagmamature, lagi mo nakikita yung sarili mo, lagi mo nakikita yung bulsa mo, at lagi kang magsasalita tulad yung mga Israelites na inalis ni Moses sa Egypt. Anong kasalanan nila? Nag. Grumble. Dinala mo ba kami dito, Moses? Para gutumin? Hello? Hello? Amen. Sabi mo, stop complaining. Now, this is a powerful secret. I pray that the Lord will open your heart on this truth. As a believers, God is working on us, on our words. Just as you are born again already, pakinggan niyo po, nakikipagtrabaho ang Diyos sa atin sa mga salita na lumalabas sa atin. Why? Your word is your prayer. Your word is your authority. Kaya pag meron kang salita ng Diyos na sinasabi mo, nagte-take over ang Diyos. Bakit? Sinasamahan ng Diyos ang kanyang salita. Pero kapag puro damdamin mo at emotion mo at mga reklamo mo sa buhay ang binibitawan mo sa bibig mo, hindi makagalaw ang Diyos. Hindi makagalaw yung mga anghel na may dala ng panalangin mo. Bakit? Ang sinasabi mo kasi yung salita mo, yung reklamo mo. At sa pagrereklamo mo, nag-iibida ka ng maraming masamang espiritu to invade your life. Lalo na yun nagko-curse. Amen? You invade that. Pastor, ang lawak naman ng tinatalakay natin. Amen. Kasi man lives in the Word, the natural Word and the supernatural Word. When you are born again, God gave you authority to move in the Spirit Word. Because you have a supernatural God that lives within you. When you are born again, God is ruling your life. So kailangan may salita ka ng Diyos para alam mo ang mga bagay na dapat mong sabihin. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Masyadong madetalye ito. Amen. So, ang sabi ng Biblia, ayaw na niya makipag-cooperate. Skip. Okay? Ang pagiging alagad ni Jesus ay nangangailangan ng buong puso at buong kaluluwa. Hindi tayo dapat tumingin sa likod sa makamundong bagay, kundi dapat tayo magpatuloy sa pagsunod sa Kanya. Pilipos 3:13-14, mga kapatid, hindi ko tinuturing na aking nakuha na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, kinakalibutan ko ang mga nakaraan. Amen? Past is past.
Amen? Past is past. Purinaria past. Past is past. You cannot move on. Marami sa atin po ngayon ang klase ng buhay nila, lasing. You know, yung lasing, drunkard, di ba, pagka lumalakad sila ay mas marami ang paatras kaysa abante. I remember a comedy movie, no? These are old actors. It's about yung eksena po doon sa patay. Nang ililibing na po nila yung patay, malayo yung sementeryo, umiiyak yung nagbabasa ng testamento. So sabi niya, pag namatay ako, ang gusto kong tugtog, umiiyak. Tsa! Tsa! Alam niyo kung ano nangyari? Dala yung patay. Mas marami yung atras kaysa abante. Biglang papalubog na yung araw. Pakititigan yung katabi, sabi mo, tigilan mo na ang nakaraan mo. Tapos na yan. Hindi na siya may babalik ng pag-iyak mo at paninisi mo. Past is past. Amen? So ano nangyari? Lumubog na yung araw ng pare. Pinabasa ulit, lumubog na yung araw. Yung pala, ang tugtog na request nung patay, sabi niya, pag mamamatay, umiiyak siya kanina eh. Kaya sabi niya, Tsa! Tsa! Umiiyak siya. Nung pinabasa sa kanya, hindi na siya umiiyak. Ang tugtog pala na gusto niya, marcha. Marcha. Naintindihan niyo po ba? Hello! Pakisabi sa katabi, hindi cha-cha, kundi marcha. Palakpakan natin si Lord. So, kinakalimutan ko ang nasa likuran at umaabot ako sa harapan. Why? Why, Pastor? Why I have to move forward? Number one, look at this. Listen to this. May humahabol sa iyong demonyo at kasalanan. Kailangan kang umabante sa buhay. May humahabol sa iyong demonyo at kasalanan. Pag hindi ka umabante, lalong bibigat ang buhay mo. Pag hindi ka umabante, hindi mo pinagpag ang sarili mo sa mga bagay ng nakaraan at nandiyan ka sa nakaraan, nagdadadrama ka, diyan ka na tumira, bad news, diyan ka na mamamatay sa nakaraan mo. Meron tayong kasabihan kung saan ako nadapa, doon ako babangon. Yun ang problema. Doon ka kasi bumangon, hindi ka bumangon kay Kristo. Kasi practice lang. Nakipag-live-in. Nagkaroon na ng 4 na anak, hindi pa kinasal. Pastor, masyadong real talk yung mga illustration mo. Kailangan. Amen. Everybody say commitment with the Lord. Ngunit ang isang bagay ginagawa ko, kinakalimutan ko ang nasa likuran at umaabot ako sa mga nasa harapan at nagsusumikap akong makarating. Pakisabi sa katabi, magsumikap. Magsumikap, umabante. Magsumikap. Sa gantimpalang tinawag ng Diyos sa itaas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, kakabuuan, ang Kristiyanong commitment ay hindi isang madaling landas. Ito'y nangangailangan ng pagtalikod sa makamundong kaligayahan at pagtanggap ng mga paghihirap na kasama ang pagiging alagad. So, huwag kang makontento na convert ka lang. Kailangan ma-disciple ka. Amen? Ulitin ko po, huwag kang manatiling convert. Kailangan ma-disciple ka para matuto kang mag-commit sa Panginoon. Hindi tayo dapat tumingin sa likod sa makamundong bagay, kundi dapat tayong magpatuloy sa pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paglalakbay, kundi tungkol sa pagbabago ng ating mga puso at pag-iisip. Ang talata ng Lucas 57:62 ay isang malakas na paalala sa atin ng dakilang commitment na pagsunod sa Diyos. Pakisabi sa katabi, follow God.
Obey God. Obey. Nangangailangan ito ng ganap na dedikasyon. Ano pa, Pastor? Marami kang isa-sacrifice. Kasama na sa sakripisyo mo yung puso mo, pati bulsa mo. Totoo yan. Pero mga investment mo yan eh. Dahil hindi papayag ang Diyos na may utang siya sa iyo. Amen? Amen. At pag-aalay. Ang ating pagsunod ay hindi dapat batay sa ating sariling mga kagustuhan o mga kondisyon, kundi sa Kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, tayo ay nakakahanap ng tunay na kahulugan at layunin sa ating buhay. Naway patnubayan tayo ng Espiritu Santo upang maunawaan natin ang kahulugan ng tunay na pagtatalaga kay Kristo at magkaroon ng lakas ng loob na, hallelujah, lakas ng loob na sundin siya ng buong puso. Amen. Amen. Nais ko pong tawagin dito si Sister Maika Altiche para sa konting sharing na may kikwento ako sa inyo. Nung nasa Elma Building pa po kami, ay may nangyari sa kanya na nakulong siya sa banyo. At grabe, umiyak siya at yung kanyang tiyuhin ginawa ang lahat para mapakawalan siya doon sa ano yun. So, sa isang bata na ano yun? Trauma yun. Na hindi na siya dapat magpatuloy. Na huwag na siyang tumuloy. Amen? Pero hanggang ngayon, kasama natin siya dito sa LOTN San Mateo. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Bakit hanggang ngayon nandito pa siya? Bakit siya nagpapatuloy? Anong nangyari sa puso niya? Konting kwento. Nagpapatuloy po ako kasi sa dami pong struggle na nangyayari po sa akin. Andiyan pa din po si Lord para i-comfort ako at gabayan po ako sa lahat. And kahit na po mababa po yung confident ko, pinatayo niya pa din po ako dito sa harapan. Praise the Lord. Palapakan natin. So, ang pinag-uusapan natin dito ay Christian commitment. So, grabe yun. Trauma yun. No? Ito pa yung isa. Mas matinding trauma ito. Dahil magkasunod na nawala ang kanyang tatay at ang kanyang kapatid. Pero hanggang ngayon, kasama pa natin, tumutugtog sa Panginoon. Tawagin ko si Sister Divine Grace for an inspiration. Purihin ng Panginoon. Yan, alam naman po natin lahat na 1 year ago, I lost my dad, I lost my brother. And hindi siya madali. That was so darkest moment in our lives. Pero sobrang mabuti ang Panginoon, napakabuti niya. Siguro yung dahilan bakit nandito pa din ako, nandito pa din yung family ko. Kasi pinipili namin maniwala sa Panginoon. We choose to believe in God na meron siyang reason. May reason ng Lord bakit namin kailangan pagdaanan. At salamat sa lakas, sa strength na binibigay ng Lord. Ayun, kasi siguro binigyan niya din ako ng mama na napaka-strong ng personality. Ayun, salamat sa Panginoon. Commitment. Commitment. Amen? Christian commitment. Ito lang ang pwede nating hugutan pagdating ng panahon na grabe na ang pinagdadaanan natin. Amen po ba? So, failure to prepare is preparation for failure. Ang pinag-usapan natin ay Christian commitment. So, mag-commit ka na sa Panginoon. Amen? So, ang pastor natin dito ay babae at pinagpala na yung pastor natin. Nandun na siya sa lugar ng Tugigaraw. Ngayon po, ako'y naniniwala, if you will love your pastor and support your pastor, support your church, you're doing that to the Lord. At hindi papayag ang Diyos na may utang siya sa'yo. Bebueltahan ka niya. So lastly, nananawagan ako sa bawat isa po sa atin. Ang gawain ng Diyos ay lumalaki at maraming kaluluwa na nangangailangan ng tagapagligtas. Kung susuportahan mo ang pastor mo,
Ipapanalangin mo ang pastor mo, sasamahan mo ang bawat proyekto tulad ng temple building at ng marami pa na magamit ang buhay nila sa pag-aakay ng kaluluwa. You're there to assist. Magkukumit ka ng buong puso. The Bible said, Matthew 22:37, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Sasabihin ko sa iyo to, napakagandang investment yan na bebueltahan ka ng Panginoon. Hindi siya papayag na may utang siya sa iyo. Isang panahon, yung ginawa mo sa church mo, yung ginawa mo sa iyong pastora na pagsuporta at pag-commit ng iyong panalangin sa gawain ito at pakikibahagi sa pagwawagi ng kaluluwa, ang sasabihin sa iyo at maririnig mo, well done and faithful servant, enter into the joy of your master. What's the word? Commitment. Mag-commit na po tayo sa Panginoon. Ako po, dito na ako tumanda. Nasubaybayan kayo sila Micah at yung ibang kapatid natin. Ngayon, halos lolo na po ako. Kung saan, nandito pa rin ako. Ang mga kasabayan ko, nag-alisan na sila. May mga reason sila. Pero I stay. Kahit yung iba ano pang ginagawa mo dyan? Ganyan ka na, ganyan ka na, ganyan ka na. Bakit ka pa nandiyan sa Lord of the Nation? Isa lang ang sinabi ko. Hindi ako aalis dito kasi ang commitment ko ay sa Diyos. Aalis ako dito pag sinabi niya at may narinig ako sa Kanya. Pero yung damdamin ko lang na nasaktan at ano ang panawagan? Magsipag po tayo. Narinig natin ang mga kapatid natin na nagpatuloy. So mahalin natin si Pastor, mahalin natin ang church na ito, makibahagi tayo sa ginagawa ng Diyos at isang panahon, ginawa mo yun sa Panginoon, sasabihin niya sa iyo, well done and faithful servant, enter into the joy of your master. Amen. Tayo po'y magsitayo. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you for this message of Christian commitment. We know in our heart na ito ang dinidiman mo sa bawat isa sa amin. Ito ay isang seryosong panawagan ng pakikipagtipan namin sa iyo dahil ikaw ang unang nag-initiate na mahalin kami. Ikaw ang nag-initiate na makipag-covenant sa amin. At ikaw din ang nag-initiate ng investment ng buhay ng Panginoong Yesus upang ang bawat isa sa amin ay nandito ngayon at nagpapatuloy sa iyo. Lord, thank you for saving our souls. Thank you for writing our name in the book of life. Yes. Thank you for changing our life from glory to glory, from faith to faith. Thank you that now we are what we are because of your love, because of your grace. We are here today saying, Lord, yes, we will commit our lives to you. Yes, we will support our church. Yes, we will follow you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Let's worship the Lord. The commitment of God's love is the life of Jesus at the cross of Calvary. The Bible said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe will not perish but have eternal life. Your commitment is your investment to God. Your life is your investment to God. Commit and dedicate yourself to God. The Bible said, love the Lord with all your heart, with all your minds, with all your strength, with all your soul. Give yourself to God. And let His purpose be birthed in your life. Because only He can fulfill the vacuum in your life. He is the completion of life. You are not an accident. You are not a chance.
You are a blessing and you have a purpose. If you commit your life to your Creator, if you commit your life to your Lord and Savior, not only eternal life, but His wonderful presence will give meaning to your life. Now pray this prayer from your heart. Everybody say, Father God, I need a Savior. I want to commit my life. I want to be true to my calling. I want to be true and commit my life for your purpose. I am a sinner. I need a Savior. I believe the Lord Jesus Christ is God in the flesh, who gave His life on the cross of Calvary, just to redeem me in sin, just to redeem me in death, just to redeem me in spiritual death. Today, I thank you for my Lord Jesus Christ for giving Himself on the cross of Calvary and redeem me and shed His blood on the cross of Calvary. Lord Jesus, forgive me. I personally receive you as my Lord, my Redeemer, my Savior. Wash me with your precious blood. Forgive me for all of my past sin. And right now, write my name in the book of life as I commit myself, commit the Holy Spirit to lead me in Christ-likeness, Christ-centered purpose in my life. Lord Jesus, thank you for saving me. I am a totally changed, a totally new, a new creation in your kingdom. Thank you for saving my life. Thank you for ruling my heart. Thank you for leading me to your kingdom. I am in the new beginning of my life. Teach me to serve you. Teach me to follow you. And from now on, I commit my life to you. Be my Lord and Savior. Be my Master. Be my completion. I will serve you. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Good morning to everyone. Happy Sunday. God bless you. Amen. Sige, palakpak mo yan sa Panginoon. Sige po, dahil po ay dadako sa pagbibigay sa bahay ng ating Panginoon. Sabi niya doon, di ba, sa Malakay 3:10, dalhin niyo ang lahat ng inyong mga handog sa harapan ng Panginoon at ito po ay ibabalik niya sa inyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw. So, tayo po ay nagkakaroon ng heart to have a temple building. Amen po ba? Why? Dahil tayo po ay nagsisikipan na sa lugar na ito. Amen. God wants us to have a big church. Amen. Why? Because if we have a big church, we are free to worship God. Amen po ba? We are free to dancing. We are free. What we will do to God to worship Him. That's like this. Amen po ba? Na when we jump, okay, we touch the other companion, okay? So, God wants us to have a new building. And I hope that this project of this church is isa kayo. Okay, isa po tayo to build the temple of this church. Amen? God use us. God use each and every one of us to be a part of His kingdom. Amen? Amen ba? Amen. Sige po, itaas natin ang ating mga handog sa
Lord, we thank you. Thank you for the commitment that we heard, Lord God. Thank you, Lord God, to open our spirit mind, Lord God, to commit to you, Lord Jesus. And we know, God, if we commit our lives with you, Jesus Christ, we know that nothing, Lord God, to lose in this life, Lord God. And Lord, today, in this morning, Lord God, speak to us, Lord, how to commit to you, Lord God. And Lord God, sa aming mga handog, Lord God, sa umagang ito, whatever the prayer that they write, Lord God, whatever our hearts speak to you for a prayer, Lord, we know that you are the answering God, Lord God, for our situation. Lord God, patuloy mo po kaming samahan sa buhay na ito. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon. At anuman, Panginoon, ang ihahandog namin sa umagang ito, alam namin, Lord God, na ibabalik mo ito ng 100-fold sa aming mga buhay, Lord Diyos. Gamitin mo po ang mga handog ito, ang mga handog namin ito, Panginoon, to extend your territory, Lord God, sa buhay na ito, Panginoon, to reach people, Lord God, na hindi pa nakakarinig sa inyong mga salita, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, sa lahat ng aming handog sa iyo, Lord God, to teach us, Lord God, na mag-follow sa iyo, to have a commitment for you, Jesus. And Lord God, whatever our prayer, Lord God, ito man ay nakasulat, ito man, Lord God, ay nasa isip namin, nasa puso namin. Alam namin, God, na ikaw ang Diyos na sumasagot sa bawat mga panalangin namin, Panginoon. And Lord God, we thank you. We thank you, Jesus.